Pag-uusapan natin itong Yamashita Treasure Sign markers na parang mga araw. Maraming nagsasabi na ito daw ay danger sign. Atin pong ibabahagi sa inyo kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng mga ganitong klaseng palatandaan ng Yamashita Treasure. Kaya panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang video na ito. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw kaninyong tanan diha sa Kabisayaan ug Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tayo na naman po ay magbabalik Luzon, Visayas, Mindanao para po magbabahagi na naman ng kaunting idea, informasyon tungkol po sa mga nakatagong sekreto, kayamanang ibinaon ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War. At ang ating napili na pinaka-topic ngayon ay tungkol po dito sa mga kurting araw na mga sign markers na madalas itinatanong. Madalas may nagkukomment kapag nakakita ng mga ganitong klaseng marker ay nagsasabing danger daw ito. Danger nga ba ito? Ito po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon kung ano ang pinakakahulugan, ano talaga ang tunay na kahulugan ng mga ganitong klaseng Yamashita Treasure Sign Marker, palatandaan ng naibaong kayamanan ng mga Hapon noong Second World War. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay, mga subscribers, bashers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panunood, pagko-comment, pagsuporta po sa aking channel, sa aking mga videos. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos. Balikan po natin ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong pinaka-topic, ang tungkol po sa mga sign markers ng Yamashita Treasure na mga kurting araw o may mga sinag, glitterings, parang sikat ng araw na makikita nating nakaukit sa bato. Ano nga ba ang mga kahulugan nito? Ito po ang ating i-share sa inyo ngayon. Pero bago natin umpisahan yan, nais po nating iparating sa atin pong mga tagapanood, taga-subaybay, na ito pong ating ibinabahagi ay sarili po nating research. At malaya po kayong tumanggi kung hindi kayo sang-ayon sa akin pong mga ibinabahagi sa inyong meaning nito pong mga glitterings, na parang sinag ng araw na makikita natin na nakaukit sa mga bato bilang palatandaan ng Yamashita Treasure. So umpisahan po natin ito pong mga ganitong klaseng sign markers ay napakaraming itsura, Hindi lamang nag-iisa ang mga itsura ng mga ganitong klaseng nakaukit sa bato na may mga kurting parang araw, may glitterings. Mayroong malaki ang bilog sa gitna na mayroong sikat ng araw, mayroon namang maliit na parang tuldok lang na may glitterings na may parang sikat ng araw o sinag ng araw. Pero halos magkaparihas lang ang kahulugan nito, mga ka-treasure hunter. Uunahin po natin ang numero unong kahulugan ng mga ganitong klaseng marker sign ng Yamashita Treasure. Kapag nakakita tayo ng mga ganito na malaki ang bilog sa gitna at may mga kurting parang sikat ng araw sa gilid,
automatic yan na diamonds ang atin pong hahanapin, no? Ito po ay tinatawag sa Japanese code na glitterings of diamonds o precious stones, no? Mga uncut precious stones po ito na kung saan naibaon, naitago ng mga Japanese Imperial Army sa lugar malapit kung nasaan ang sign. May mga glittering siya, kung ilang piraso ay mayroon din itong mga kahulugan. Iba't iba po ang analysation sa atin pong mga kababayan tungkol po sa mga sinag na makikita natin. Mayroong iba na 8 sinag, no? Mayroon naman iba 7, mayroon iba 3 lang, 4. Iba't iba po ang ibig sabihin ng mga ganitong klasing marker ng Yamashita treasure na glitterings of diamonds or precious stones. Subalit isa lang ang kahulugan niyan. Kahit ilan ang sinag, ilan ang glitterings, ay nagsasabi pa rin na precious stones ang atin pong hinahanap o hahanapin. Mga bagay po na mayroong tinatawag na sinag o makinang na bagay ang pinapahanap ng mga ganitong klasing Yamashita treasure marker sign. So madalas mapagkamalan natin na ito po ay danger, delikado, sapagkat kurting araw sumasabog, no? Yun ang sinasabi nila, sumasabog, pumuputok, sapagkat ito ay kurting araw. Hindi po, marami po ang nakalagay sa libro ng Yamashita Treasure Code na halos lahat ng code sa Masaharu, Yamashita, Yamato, Yamamoto o kung ano pa mang mga sino pa mang engineer ng Yamashita treasure na nagbaon, na nagtago nito nung Second World War, ay halos magkaparihas ang meaning. Glitterings of diamonds o precious uncut stones. Ang katanungan, saan ito matatagpuan, no? Kapag nakakita tayo ng ganito. May mga naka-experience na mga ka-treasure hunter natin, nakakuha na ng mga ganitong klasing bagay. Ang mga sign ay ganito, mga bagay na precious uncut ang kanilang nakuha. At ito nga ay mababaw lang, nakabalot lang sa bato. At mismong bato na, kapag hindi natin nalalaman, ay bato ang ating makikita. Subalit ito ay napakabigat. Ito ang palatandaan niya na numero 1. Siya ay napakabigat. At kapag ating tiniktik o binatingting, ay parang bil na matinig ang tunog, no? Para siyang bakal na matining ang tunog. Ito po ay nagsasabing siya ay precious uncut stones or mineral na nakabaon, nakadeposit. Ito ay mas mahal pa sa ginto ng ilang bisis. Kaya posibleng kapag nakakita tayo ng ganito, ito ay diamond deposit lamang. Mayroon din namang iba nagdidepende sa sinag. Kung mayroon kayong 3 sinag na makita, ay nagsasabing 3 spoke, no? 3 metro ang layo sa paligid mula po sa sign, ay posibleng naroon sa mga bato nakahalo ang pinapahanap na uncut precious stone o diamonds na nakabalot lang sa mga bato, no? So always mga bato ang ating i-check kapag mga ganitong klaseng Yamashita treasure marker na glitterings of diamonds. So ano ba yung danger na parang araw? So makikita natin yung danger na parang araw ay iba ang sign na yun. Ito ay parang star, no? At parang dahon ang kanyang petals, no? Para siyang bulaklak, no? Ang purma ay parang bulaklak na may 4 na petals o parang 4 na pirasong butil ang bulaklak. Or kahit anong klaseng parang bulaklak, ito ay nagsisimbolize na bomba na nasa loob ng tunnel
or nasa ilalim nakaabang kapag atin pong itong hinukay. So hindi po lahat ng mga ganitong klasing parang araw ay delikado na. Ang mga ganitong klase ay ulitin natin, ito ay isang uri ng precious uncut stone na itinago ng mga Japanese Imperial Army. Paano naman yung mga glitterings of diamonds na mga maliliit ang nakalagay sa gitna, yung parang dot lang at may mga glitterings of diamond? So ang kahulugan nito ay halos pari-parihas nga. Ito ay sinasabing tinatawag sa Yamashita Treasure Code na mineral deposit. Yamashita Treasure, ito po ang mga meaning niya. Mineral deposit, ang ibig sabihin nito ay may nakatago na mineralis, unprocessed na mga bagay na ibinaon ng mga Japanese Imperial Army. At ito nga ay kabilang ang mga precious uncut stones madalas. At pangalawa, ito din po ang tinatawag ng mga mineralis na mina na unprocessed, kaparehas ng mga gold deposits na nakahalo sa mga bato o nakahalo sa mga bina o mina na mineralis na nasa lugar na nilagyan ng sign ng mga Japanese Imperial Army na mga ganitong klaseng marker. So ibig sabihin, hanapin natin ang unprocessed material, no? Unprocessed object na ipinapahanap na ng sign na ganitong klase. So mineral deposit, precious uncut or gold deposits na hindi pa na-process o nakahalo sa mga bato, yan po ang ibig sabihin ng mineral deposits o glitterings of diamonds ng mga ganitong klaseng Yamashita Treasure Sign markers. So nabigay po natin ang mga kahulugan ng mga ganitong klase, no? So laging itinatanong paano mahanap kapag makakita tayo ng mga ganito. Simple lang, may mga kasama pa itong sign marker sa ilalim na nakatago. Ito po ay hahanapin natin, may mga arrow, may mga nguso ng mga animal characters, mga pointer na nagtuturo ng direksyon kung saan huhukay sa paligid. Hindi porket nakakita tayo ng mga ganitong klaseng sign markers ay automatic na nasa ilalim. Sa paligid, no? Hanapin natin sa paligid at madalas walang sign markers ang pinaglalagyan sa paligid para hindi mahalata at hindi madaling makuha. Ito po ang teknik ng mga Japanese Imperial Army. Sa paligid lang, kung nasaan yung treasure, hanapin sa paligid. At mula sa ilalim ng sign ay gumagapang pa sila patanil at sinasarado nila. Kaya iniiwanan nila ang treasure sa walang sign markers para hindi madaling ma-recover. Yan po ang teknik ng karamihan sa mga Japanese Imperial Army engineers nang sila po ay nagtago ng sekreto ng mga kayamanan na mga ganitong klaseng sign markers, no? So yan lang po ang ating analyzation, ang atin pong maibigay na idea tungkol po dito sa mga glitterings of diamonds, glitterings of precious uncut stones, glitterings of mineral deposits na kung saan ito ang ginamit na sign markers ng mga Japanese Imperial Army. Kung mayroon po kayong mga alam, mayroon pong mga magagaling sa atin, mga eksperyensyado sa atin, ay pwede po kayong magdagdag ng inyo pong mga komento, inyo pong mga karanasan tungkol po sa mga ganitong klaseng marker sign na glitterings of diamonds, glitterings of precious stones, glitterings of mineral deposits. Yamashita Treasure. Ito po ang pinaka meaning natin pong maibigay
tungkol po dito sa mga cyan markers na mga ganitong klase. So hanggang sa susunod po, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, Jack, tayo po ay makakahanap. Maraming salamat po ulit.